Ayan, good morning po sa ating mga kabiyahero, kababayan, kabiyaya, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ating mga kabiyahero, kababayan at kabiyaya dyan sa ibang bansa, ang ating mga kababayan ng mga OFW. Hello po, mga kabiyaya natin, mga kabiyahero, kumusta po kayo? Sa araw nito, araw ng Martis, no? February, ano ta ngayon, no? February 18. Ayan, no? Napakabilis ng panahon ng kabiyahero, mga kababayan at kabiyaya. No? Ang February po ay isang buwan na kung saan ay larawan ng mundo ng pag-ibig, na kung saan ito ay ginugunita ng mga kababayan natin sa anong panig ng mundo. Ayan, kinikilala nila na ang buwag ito ay buwan ng pag-ibig. Yes po, pero napakasarap pag nilalayan ang pag-ibig, mga kababayan, kabiyaya, kabiyahero, higit sa lahat yung pag-ibig ng Diyos, no? Ang tunay na pag-ibig po ay wala po sa January 14, no? Ang tunay na pag-ibig ay nasa John chapter 3 verse 16, o 1:16, na kung saan dahil sa pag-ibig ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, upang tayo ay hindi mapapahamak, no? Upang tayo ay mapawalang sala mula sa kapamakan. At ang sabi ng Bible, ang sino bang sumprataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang gano. Diyan po ipinanganak yung pag-ibig, ipinakita ng Diyos, ipinadama ng Diyos ang pag-ibig niya sa salibutan, na ang tinutukoy tayo po, no? Tayo po ay tinutukoy na inibig ng Panginoon, at dahil sa kanyang pag-ibig, buong pasya na ibinigay, pinagkaloob niya ang kanyang anak, isinugo niya upang tayo ay tubusin mula sa kapahamakan sa ating mga kasalanan, mga kababayan, no? Mga kabiyahero at kabiyaya. So, ganun kalaki ang puso ng Diyos upang tayo ay huwag mapapahamak. Ang sabi nga ni Apostol Juan, no, na unang Juan 4 Gs, mga kabiyahero, kababayan, kabiyaya, babasahin ko po. Ang unang Juan 4 Gs, ang sabi ng Bible, ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So makita natin dito, pinapakita ng Diyos ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig. So sabi niya, hindi sa iniibig natin ang Diyos, sapagkat ang unang umiibig, hindi tayo. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang pag-ibig natin sa Diyos ay response o resulta sa pag-ibig ng Diyos sa atin, no? So ang Diyos ang unang umiibig sa atin, na sa kadahilan na bakit niya inibig niya tayo, ang ginawa niya, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Anong dahilan? Bakit niya ginawa ito, no? Bakit niya sinugo niya kanyang bugtong na anak? Upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So nakita ng Diyos na walang ibang paraan upang mapatawad ang tao sa kanyang kasalanan, sapagkat hindi natin kaya ipasa ang pamantayan ng Diyos. No, doon pa man sa lumang tipan, sa panahon ng lumang tipan, kahit ano nang ginagawa nila, pero ganun pa rin, paulit-ulit. No? At sila'y nasa paulit-ulit na pamaraan para sila mapatawad, no? Sa kanilang kasalanan. At hindi yun pumasa sa pamantayan ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, walang duda, walang pag-alilangan, pinadala niya, isinugo niya ang kanyang anak na si Jesucristo upang maging handog para mapatawad ang ating kasalanan. Mga kabiyaya, mga kabiyahero at kababayan. No, ganun tayo kamahal ng Diyos. No? Inibig tayo ng Diyos. Ang sabi nga ng Bible na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay mula pa nung tayo ay makasalanan. No? Hindi ka inibig ng Diyos dahil mabait ka, hindi ka inibig ng Diyos dahil matulungin ka, hindi ka inibig ng Diyos dahil gwapo ka, maganda ka. Inibig ka ng Diyos kahit nung ikaw ay makasalanan pa lang, inibig na tayo ng Diyos. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Hindi kayang isukatin, hindi kayang ilarawan, abutin ang ating mata, ng ating damdamin, ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Kailangan mo lang paniwalaan sa pamagitan ng pananampalataya na ikaw ay inibig ng Diyos, minahal ng Diyos, at dahil sa kanyang pag-ibig, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay mapawalang sala, mga kababayan, mga kabiyahero at mga kabiyaya. No? So sa bawat araw, patuloy tayo mabalandong sa pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, kung gaano tayo kamahal ng Diyos.
Saan ka man ngayon, kababayan, kabiyahero, kabiyaya sa sulok ng mundo, maging sa ating bansa Pilipinas, dahil kung ipabot sa iyo ang salitang ito na bahal ka ng Diyos. Ano bang sitwasyon, ano bang pagkakataon at panahon, bahal ka ng Diyos. Kababayan, kabiyaya at kabiyahero. At sa bawat araw, huwag mong kalimutan ang patuloy na magtiwala sa pag-ibig ng Diyos. No, patuloy na magtiwala sa kanyang habag at biyaya sa ating buhay. Lalo na sa ating buhay, patuloy tayong lumapit sa Diyos na may panalangin sa mga kabiyahero natin sa araw-araw na sa kalsada. Huwag natin kalimutan ang patuloy na panalangin. So, ang panalangin ay tanda ng panampalataya natin sa Diyos. Kaya huwag natin kalimutan ang panalangin sa bawat araw na tayo ay makauwi, ligtas mula sa ating mga biyahe. So, sa ating mga kababayan sa ibang bansa, no? Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon, magtiwala sa kanyang pag-ibig, at patuloy tayong lumalapit sa panalangin, makipag-usap sa ating Diyos. Sa ating mga kabiyaya, patuloy tayong magtiwala at manalig sa ating Panginoon. Sa bawat araw, tandaan natin, bahal na bahal tayo ng Panginoon. Kaya sa araw na ito, mga kababayan, kabiyahero at kabiyaya, samahan niyo ako, tayo po'y manalangin, magpapasalamat sa ating Panginoon. Maraming salamat o Diyos, dakila ka sa bawat araw sa aming buhay. Salamat Panginoon sa iyong patuloy na pag-ingat. Salamat Lord sa divine protection sa aking mga kapwa kabiyahero, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa aking mga kapwa kabiyahero sa ibang bansa. Lalo din ang aking mga kababayan na mga OFW sa ibang bansa na nagtatrabaho. Dalangin ko o Diyos ang patuloy na pag-ingat, patnubi at gabay ng iyong banal na Espiritu Santo. Nawa ay ligtas ang bawat isa. Ang bawat isa ay nasa araw-araw na malusog, malakas, masigla ang pangatawan. Dalangin ko, Lord, ang iyong patuloy na pabor sa kanilang buhay at higit sa lahat ay patuloy kang makilala, Panginoon. Ang iyong dakilang pag-ibig ay patuloy magdinignig sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming mga puso. Salamat, O Diyos, ang iyong patuloy na grasya sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa protection. Salamat sa provision sa bawat isa. Sa aking mga kababayan, mga kabiyaya, kabiyahero, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat araw. Patuloy ka namin ititaas, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya po, biyahero Kristyano ay patuloy na lagi na sa bawat araw, patuloy na ingatan ng ating Panginoon. God bless us all po.